Maraming salamat for praying again. I feel better naman yan. Actually, siya na eh, parang sa bato ko dito. Hindi ako high blood, pero siguro sa posture, dahil siguro sa tagal na nasa computer, so kailangan lang siguro ng mag-rest. So medyo dependent ako ngayon sa pain reliever. So, but I'm doing good. So thank you for praying, and medyo naging busy lang this week. And most probably baka by next month, medyo puno din yung magiging schedule ko. So I might be inviting another one sa ating church. Siguro napansin nga ni Pastor Tito, palagi daw akong meron mga guest speaker. So siguro ngayon lang po yun. I just have to go with my schedule lamang po. Thank you once again. So let us start. Let us pray. Lord, once again, thank you for allowing us, Lord God, to gather this morning. And we pray, Lord, that you will once again open our hearts to the truth of your word, and that you will enable us, Lord God, to truly understand your message, and that it may truly bring true understanding of the gospel, true understanding of our life, O God, before your presence. And we pray, Lord, that you alone may be glorified and that we may be changed by your word. In Jesus' name we pray. Amen. Maaring narinig na ninyo sa aking pagtuturo before sa biblical counseling at yung akin pong natutunan kay Wayne Van de Veer, the problem is not the problem is the heart. Okay? So naalala nyo pa po, ano? Maging kay John MacArthur, sabi din niya sa isang article niya or teaching, the heart of the problem is the heart. Okay? Maging si Tom Ascol, in one of his articles, sabi niya, the heart of the problem. Maaring hinahabol ko siguro yung salitang heart dahil ito pa rin po ay buwan ng puso at mamaya may husbands and wives po tayo. Pero ito ay mas seryoso pong usapan kaysa sa love life. Okay? What's in the heart? Ano nga ba ang laman ng inyong puso? At mahalaga na inyong maunawaan ang inyong mga puso upang tunay din ninyong maunawaan ang inyong sarili. Hindi nyo po talaga tunay na makikilala ang inyong sarili apart from knowing your heart. And the Bible, particularly sa ESV version, nating mababasa ang salitang heart 762 times. Isa ito sa madalas na tema na itinuturo ng Diyos sa kanyang salita kung saan ang puso ng tao ay nagtuturo patungkol sa inner person niya o kung sino siya. Yun po yung tuon kapag ka po nababanggit yung salitang heart sa Bible. Most of the time, it points to the inner man. At mahalaga na makita ninyo na ang tunay na tinitignan ng Diyos ay hindi ang actions natin. Okay? Kung hindi kung ano ang laman o motibasyon ng ating puso. Mahalaga na makita po natin yun at mapaalalahanan po tayo araw-araw. Kasi pwede po tayo na magmukhang mabuti, pwede po tayo na, gumawa ng mabuti, pero tinitignan pa rin ng puso, tinitignan pa rin ng ating Panginoong Diyos ang ating puso. Sabi nga sa Samuel, 1 Samuel 16 verse 7, but the Lord said to Samuel, do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. Napaka-importante po nito. Kasi pwede kang magmukhang magalang, pwede kang magsalita ng mga respectful words, pero kung ang puso mo ay puno ng kasalanan at patuloy ka na namumuhay sa kasalanan at wala talagang relasyon kay Kristo Jesus, hindi ka pa rin katanggap-tanggap sa Kanya. Pwede kang, alam mo yon, magalang, pero sa puso mo, ayaw mo naman din talaga. Kaya nga lang, napipilitan ka lang maging magalang sa kapwa mo dahil lamang sa sinabi ng nanay o tatay mo, at pero ayaw mo, hindi pa rin po yun kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Proverbs 21 verse 2, sabi doon, every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. Jeremiah 17 verse 10, I, the Lord, search the heart and test the mind, to give every man according to his ways, according to the fruit of his deeds. The Lord search the heart. Tinitignan niya yung ating mga puso. Psalm 139 verse 23 to 24, sabi doon, search me, O God, and know my heart. Ito po yung panalangin ni David. Try me and know my thoughts. Search my heart. Okay? Hebrews 4:12, God's word discerns the thoughts and intentions of the heart. At ilan lamang ito sa mga passages sa Bible kung saan tinutukoy ang puso ng tao.
At kung inyong titignan mabuti ang ating mga nabasa, makikita ninyo ang kahalagahan ng puso ng tao. Madalas ang ating tinitignan ay panlabas lamang, ang bait-bait niya, 'di ba? Ang cute-cute niya. Di pala. Ang bait-bait pala niya, ang galang-galang niya. Okay? Ah, pero ang Diyos kanyang tinitignan ang puso ng tao, ang motives, desire, at ang tunay na condition ng kanyang puso. Kaya naman sabi, ito yung isang warning at paalala sa ating lahat in Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and desperately sick, who can understand it. Kaya naman hindi biblical ang pananaw ng tao o payo ng mundo na follow your heart. Sino sa inyong naniniwala na baka akala ninyo yung follow your heart is biblical? Ay nako, biblical yun. Actually, hindi po. Kasi clear na po, the heart is deceitful above all things. Tapos sasabihin mo pa, follow your heart. So it will contradict po yung sinasabi pong katotohanan in Scripture. Okay? To follow your heart actually is against God's will. Okay? And ang nais ng Diyos na inyong sundin lamang ay ang kanyang salita. So what we are to follow is the Word of God, not our hearts. Christians are believers of the truth. Okay? We hold on to the truth. We are people of the truth. So, ibig sabihin, para sa ating mga mananampalataya, isa lamang ang pinakamahalaga kung ano ang salita ng Diyos. Kung anong kanyang sinabi, yun lamang ang ating gagawin at yun lamang ang ating susundin. Okay? Kasi mahalaga po na makita natin. Ito ay maging sa pagpili ng magiging asawa. Okay? Para magkaroon tayo ng konting Valentine's Hindi ito yung umahanap ka ng asawa na mahal ng puso mo. Kasi minsan ganun Actually, hindi ko naman dinideny yung affection. Hindi ko dinideny yung affection ng tao. Okay? Kundi humanap ka ng asawa na mahal ang Diyos at lumalago kay Kristo Jesus. So, hanapin mo kung ano yung will ni God para sa iyo. Kasi you marry unto the Lord. Ibig sabihin ng marry unto the Lord is that you are looking for someone who also loves God and loves Christ and follow Christ. Part na ron, meron ka din affection para sa kanya. Pero yun yung unang-unang bahagi na dapat nating makita. Maghahanap tayo ayon dun sa disenyo at plano at nais ng ating Panginoon. Hindi yung nais natin. Kasi ang problema po natin ay yung nais natin yung sinusunod natin. Why? Because the heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Kung ang puso ng tao ay makasalanan, nanlilin lang, nakakatakot actually dahil dinidisib po pala tayo ng ating mga puso, paano na ngayon ang tao? Kasi kung ang heart deceitful, hindi natin talaga mapagkakatiwalaan ng ating mga sarili. So may pag-asa pa ba? Kaya naman may pangako ang Diyos sa atin in Ezekiel 36 verse 26 to verse 27. Hindi ko yata nasama yung sa verse 27, pero at least nasama ni Lennox. Sabi dito, and I will give you a new heart. Kasi problematic yung heart ng tao Ang pangako ng Diyos is, I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ganda, no? Actually, ang Bible, kumbaga, sufficient talaga ang kanyang salita. Makikita natin ang lahat ng kasagutan ng magiging maaaring katanungan natin patungkol sa problema ng puso. So, ang puso nating lahat ay makasalanan. Tayo ay makasalanan. Dahil sinasabi sa Bible, kung ang puso natin ay makasalanan, tayo ay makasalanan. Ang sagot ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong puso. Tunay na makasalanan ang ating puso. Tunay na tayong lahat ay makasalanan. Hindi lamang sa panglabas na ating actions, kundi dahil ito ay naguugat sa ating mga puso. Kaya naman in biblical counseling, ang tuon ay makita ng counselee ang kanyang puso. Makita kung ano ang laman nito. Kung kasalanan ang nais ng Diyos, na makita niya na ito ay nagmumula sa kanyang makasalanang puso. Kasi yung sinfulness natin is rooted in the heart Okay? Sino ang tunay na makakapaglinis ng ating puso? Kung bibigyan niya tayo ng pusong bago, sinong makakapaglinis lamang din ito? Ang ating Panginoon. Sabi sa Psalm 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me.
Acts 15 verse 8 to 9. And God, who knows the heart, bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He did to us. And He made no distinction between us and them, having cleansed their hearts by faith. Malinis na nga ba ang inyong puso? Kayo nga ba ay natunay na nakatanggap na ng bagong puso mula sa ating Panginoong Diyos? Dito po sa dalawang passage na ating nabasa sa Psalm 51 and Acts 15, makikita natin ang katotohanan ng pangako ng Diyos sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Malinaw po ito. Pero ating basahin din yung unang verse na verse 25. Sabi doon in Ezekiel 36 verse 25, I will sprinkle clean water on you, and you shall be clean from all your uncleannesses, and from all your idols I will cleanse you. Ang tanging pag-asa ng tao ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin malilinis ang ating mga sarili. Hindi po mabubuting gawa ang makakapagligtas sa atin. Hindi po nai-erase ang ating kasalanan dahil gumawa ka ng mabuti. Wala pong magagawa ang tao na mapalinis niya ang kanyang sarili dahil ang tanging pag-asa natin na mabago at malinis ang ating puso ay ang ating Diyos at ang kanyang pagpapadala ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Ang tanging makakapaglinis ng puso ay ang Diyos at ito ay sa pamamagitan ni Jesus na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan upang tayo ay mapatawad sa ating mga nagawang pagtalikod sa ating Diyos. Hindi lamang iyon, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, tayo ay patuloy na lilinisin din ng Diyos dahil may pangako din siya sa atin in 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So ongoing. So from the start, tayo makasalanan, nilinis ng ating Panginoong Diyos ang ating puso, tayo'y binigyan ng bagong puso, ng banal na espiritu. Tayo ngayon, kung tayo ay na-justified na, napawalang sala na sa harapan ng ating Panginoong Diyos dahil sa kanyang biyaya at sa pananampalataya na kanyang ipinagkaloob sa atin kay Kristo Jesus, siya ay faithful. Dahil alam niya na tayo, kahit tayo'y Kristiyano na, alam niya na tayo'y magkakasala pa rin. Pero may pangako. Ang kailangan nating gawin sa bawat araw is to confess our sins and He will cleanse us from all our unrighteousness. Sa lahat ng ating napag-aralan dito po sa ating introduction, mahalaga na inyong masuri ngayon ang inyong mga puso. Hindi lamang ang mga inyong nagagawang kasalanan, kundi inyong makita na ang inyong nagagawang kasalanan ay tunay na nag-uugat sa inyong mga puso. Kung sino ka, ay dahil ito ang laman ng iyong puso. Yun yung inner man mo. Okay? So mahalaga na makita po natin ito. Ating ngayon basahin in line with our study in Luke chapter 6, verse 43 to 49. Sabi po doon, Luke 6, 43 to 49, for no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes, nor are grapes picked from bramble bush. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you what he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when a flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, it immediately fell, and the ruin of that house was great. So, yung ating pong outline ay simple lamang. Dalawang outline lamang po tayo, dalawang points. The fruit principle and the come, hear, and do principle. So, dalawang principle po, biblical principle ang ating aaralin. So, start po natin with the fruit principle. Ito po ay mababasa natin from verse 43 up to verse 45. Ating aralin by verse ang passage natin. Sabi sa verse 43, basahin ko naman po ito sa Filipino Standard Version. Sabi doon, walang mabuting punong namumunga ng masama. Gayon din naman, walang masamang punong namumunga ng mabuti.
Okay? Sinasabi ni Jesus na kung ano ang nasa loob ng tao, yun din ang lalabas sa kanyang buhay. Parang puno. Ang bunga ay laging tugma rin dun sa uri ng puno. Ang salita at gawa ng tao ay nagpapakita ng laman ng kanyang puso. Kaya nga out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Okay? Ang mabuting puno ay natural na nagbubunga ng mabuting prutas. Ang masamang puno ay natural na magbubunga ng masamang prutas. Sa madaling salita, kung mabuti ang puso, lalabas ito sa mabubuting salita at gawa. Kung masama ang puso ng isang tao, lalabas din ito sa masamang asal at kilos. Kung ating pong titignan ang katotohanan ito sa isang example, kung nga daw titignan natin, yung person A, the heart is full of kindness and love for God, kung ito'y tunay, no? Alam mo, puno siya ng kabutihan at tunay na pag-ibig sa Diyos at tunay siya na nagpupuri sa Panginoon. At dahil doon, siya din, lalabas din ito sa kanyang pananalita. He will speak gently, he will help others, and will forgive quickly. Here, their fruit, words and actions shows the goodness inside. Pinapakita po ito. Person B, the heart is full of anger and selfishness. Even if they try to look good on the outside, their words often hurt and their actions show pride or bitterness. Their fruit reveals what really inside. Pinapakita kung ano yung nasa labas nito. Kaya nga kung ating makikita yung mga nag-road rage, kasi punong-puno ng galit yung puso nila eh. Kaya makikita natin in action. Pero syempre isipin naman ninyo, hindi naman ako ganun katulad ng ganun, Brother Jay. Pero maaari na hindi ka ganun ka-expressive in terms of what's inside you, pwede kang may control ka, pero kung ikaw talaga ay, alam mo yun, tinitignan pa rin ng puso, tinitignan pa rin ng ating Panginoong Diyos ang ating mga puso. Meron po kasing ibang mga tao na marunong lang talaga makipagkapwa. Magaling talaga silang, pero minsan mga bolero, no? Yung mga nandideceive lang din, lalo na yung mga nanloloko. Okay? Mabuti sa pananalita, maging yung mukha nila parang hindi mo sila mahuhuli na parang niloloko ka. Okay? Pero maaari na ang puso naman ay puno pala ng kasalanan. Pwede ba ito? Of course. Kaya nga the Lord looks at the heart. Hindi you cannot mock God eh. Hindi ka pwedeng magtago sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Kahit na magmukha kang pagudi-gudi, kung ito naman ay hindi talaga galing sa puso mo at nandideceive ka lang ng tao kasi nga the heart is deceitful above all else, pwede pa rin ito na ikaw ay talagang hindi mabuti. In truth, you can deceive people. Pwede talaga na magpakitang tao ang isang tao na mabuti. Di ba? Nakaranas na ba kayo ng ganon? May nakilala na ba kayo na ganon? Na parang nagpapakitang mabuti siya pero in the end, hindi pala siya mabuting tao. Puno pala siya ng kasalanan. I have known people na ang galing makipag-usap sa harap ng maraming tao pero pagtalikod, puro reklamo sa kanila. Parang no? Kaya nakakatawa pag nasa church eh. Lahat kasi ng tao dito sa church may mga halo eh. In the end, pakitang tao lang. Sana hindi po tayo ganun. So be very careful. May warning na po ang ating Diyos sa kanyang salita kung ikaw ay pakitang tao, para lang masabi o maisip mo at ng iba na ikaw ay okay at ikaw ay parang halimbawa dito sa Luke chapter 6 verse 43 na ikaw ay good tree that bears good fruit pero hindi pala. In reality, mas nakakatakot po yung sitwasyon ninyo dahil lubhang napakamakasalanan ng iyong puso. Diba? Kung ating titignan, parang kung yung isang tao, obviously, masalbahe siya, lumalabas kaagad sa kanyang panalita, sa kanyang action, salbahe siya, dahil makasalanan talaga siya. Mas nakakatakot po yung tao na nagpapanggap. Kasi doble-doble kasalanan na yun eh. Alam mo na hindi ka naman talaga mabuti, pero nagpapanggap ka lang, tapos lulukohin mo pa yung mga ibang tao, mas nakakatakot po yun. So, ibig ko bang sabihin ay magpakatotoo na lang tayong lahat? Sabihin ko na lang, Brother Jay, kung ano yung nasa isip ko. Kahit na masama, at least honest. Hindi po. Okay? Hindi ko sinasabing ganon dahil magiging problema po yun. Ang punto po ng ating pag-aaral ay kung ikaw ay deceiver, okay, confess and repent of your sin and truly receive the new heart that Jesus Christ offers. May pag-asa. Diba? Kasi kayo lamang din ang tunay na nakakakilala ng inyong mga sarili. Actually, ang tingin ko sa inyo ay napakabuting tao pero hindi pala at kayo nakakaalam nito
Ito'y pagkakataon, kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos upang marinig natin yung katotohanan at upang tayo ay mag-repent doon sa mga bagay na dapat po nating talikuran sa ating buhay. Naalala ko yung may kausap ako before, di sasabihin ko na lang pangit yung buhok niya. Hindi mo naman kailangan sabihin kasi pagupit, hindi maganda yung pagpapagupit niya. Eh di, siyempre, sabi, yung ganda naman ng buhok mo. Siyempre, parang niloloko ka naman, napakasinungaling mo naman nun, ano? So, anong gusto mo sabihin sa akin? Sabihin, Brother Jake, sabihin ko lang, pangit ang buhok niya. Hindi. You don't have to say that. Sabihin mo na lang, buhay pa ba yung nagupit yan? Joke lamang po yun, ano? Pero you don't have to comment. Okay? You don't really have to comment. You just have to pray na, Lord, pag magiging honest po ako, baka patayin ako nito. But you have to be gracious and understanding. Okay? Mahalaga na makita po natin na ang puso talaga natin ay napaka-deceiving. Kaya nga kailangan natin itong iharap palagi sa ating Panginoong Diyos. Be reminded that true change is coming from your relationship with Christ. Hindi po ito dahil, okay, kailangan ko magiging mabuti ako. Pero hindi ka naman talaga mabuti. Paano nagiging mabuti ang isang tao? By coming to Jesus Christ by grace through faith in Him. Not by good works, not because of religion, but coming to true understanding of who Christ is. Relationship with Christ. Pagka nagkaroon po tayo ng tunay na relasyon, pagkilala kay Kristo Jesus, kung sino siya at kung ano kanyang nagawa para sa atin, sa ating kaligtasan, tayo ay magkakaroon ng bagong puso. Tayo ay kanyang pagkakalooban ng banal na espiritu. Yung banal na espiritu, siya ay kikilos sa atin na maunawaan natin ngayon ang salita ng Diyos. At hindi lamang maunawaan ito dahil ang banal na espiritu ay nasa atin, siya din ay kikilos sa ating buhay upang ating maisabuhay ang bawat katotohanan na kanyang itinuturo sa atin. Ganun po yung pamumuhay ng isang Kristiyano. Yun po yung kagandahan ng isang tunay na kay Kristo Jesus. Hindi pilit yung kanyang pagbabago, yung kanyang paggawa ng kabutihan ay hindi dahil moral change lamang, kung hindi dahil ito ay naguugat dahil may bago na akong puso, binigyan na ako ng banal na espiritu na siyang kumikilos sa akin upang magawa ko ang kalooban ng aking Panginoong Diyos at upang akin siyang tunay na maluwalhati. So hindi pilit yung pagiging mabuti, kundi kusa siyang lumalabas dahil sa pagkilos ng banal na espiritu at dahil may bago na akong puso kay Kristo Jesus. So, we are not here for moral change. Kung tayo po ay nasa church para lang matuto sa salita ng Panginoon at para magbago lang ako, hindi po tayo mababago on our own. We need Jesus Christ. We need to believe in Him na siya lamang ang tanging tunay na namuhay ng perpekto. Kasi kung righteousness ang hinahanap ng Diyos, hindi po yun mahahanap sa atin. Lahat po tayo babagsak. Dahil ang hinahanap ng Panginoon is perfect righteousness. Kung sa inyo nakapamuhay ng perfect righteousness, wala po ni isa sa atin. At si Kristo Jesus lamang ang tanging namuhay ng perpekto para sa atin. Kaya kung ikaw ay mananampalataya sa Kanya, mananampalataya hindi lamang sa Kanyang perfect righteousness, maging sa Kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo dahil siya nagbayad ng ating mga kasalanan. Yun ang tuon ng ating pananampalataya at nananampalataya tayo na in the third day, He rose, He risen, victorious over sin and death. If you believe in Jesus Christ, yun po yung faith eh. Yung faith is not something faith in what you have done. Faith is believing in Jesus Christ na may ginawa siya para sa atin. At kung ikaw nananampalataya sa perfect righteousness ni Christ, na siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan dahil wala ni isa sa atin ang pwedeng magbayad ng ating mga kasalanan, na dahil sa kanyang muling pagkabuhay, ang isang tao na mananampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, ikaw ngayon ay magkakaroon ng relasyon sa kanya at sa bagong relasyon na yon, ikaw ay mababago dahil iyong matatanggap ang bagong puso at ang banal na espiritu. So true change is coming from your relationship with Christ. Our new heart, kung tayo man ay may bagong puso na ngayon, ito ay dahil lamang kay Kristo Jesus. Kaya nga dapat tunay tayo na nagpapasalamat lamang palagi sa Kanya at kinikilala ang kadakilaan ng Kanyang ginawa para sa ating lahat. Verse 44 ay ipagpapatuloy po ni Jesus ang sinabi niya dito sa verse 43. Dito mas magiging malinaw yung paliwanag ni Jesus.
For each tree is known by its own fruit. Okay? Meaning, makikilala mo kung sino talagang isang tao sa ebidensya na makikita mo sa kanyang buhay. Their words, action, and attitudes. Malalaman mo ang isang puno sa kanyang bunga. Actually, di ba sa dahon pa lang alam na natin? Di ba, hindi naman kunyari daw yung dahon ng saging, obvious yun, ano, na hindi mo pagkakamalan yung dahon ng ampalaya o kaya ng dahon ng siniguelas. 'Di ba? Ang layo-layo. Alam pa natin, dahon pa lang alam na natin na mangga 'yon. Kung 'di ba, alam naman natin yung itsura ng 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 dahon ng mangga. Lalo na yung mga lumalabas dito. Ang mango tree, sigurado ka na mango tree siya dahil ang bunga ay maliban na lang kung may nagdikit doon ng apple. Okay? Ngayon, i-apply natin ito sa isang tao in the context of Christianity. Okay? Ito mahalaga po itong application po na ito. Kasi minsan iniisip lang natin, malalaman ko ang mango, nagbubunga ng mango, kaya mango tree siya dahil mango yung kanyang buhay, yung kanyang bunga. Eh malalaman natin ng isang tao kung tunay niyang mahal ang Diyos sa kanyang buhay. Ayun yung i-apply natin ngayon. So mahalaga kasi makita natin ito in terms of Christianity. Tama ba na pwede na mag-profess na mahal niya ang Diyos pero mapapatunayan niya ito sa kanyang buhay? Di ba? Sabi ko nga sa inyo palagi, it's not just a profession of faith. It must be seen in life. Paulit-ulit ako dito kasi I don't want any one of you to be deceived na dahil nag-profess kayong Christian kayo pero wala naman life, Christian na kayo. No, hindi. Kasi clear po dito na dapat makita yung bunga sa ating buhay para makita talaga at kung i-apply natin siya in Christianity, kung tunay mong mahal ng Panginoong Diyos, makikita din ito sa iyong buhay. Tama ba? Parang katulad ako, no? Kung mahal ko si Del, dapat makikita iyon ni Del sa aking buhay. Hindi yung parang bukang bibig ko lamang na mahal ko ang aking asawa. Kung hindi, dapat evident yung aking pagpapakita ng aking pag-ibig sa Kanya. So, in Christianity, if you love God, you will obey His commandments. So, obedience to God is the fruit of your profession of love for God. So, madali yon. Pero ang question, do you truly obey God? Diba naalala niyo yung turo ni Brother RG last Sunday? A pattern of life. Hindi sinasabing perfect obedience, pero pattern of obedience. When a Christian sin, may pattern na siya ngayon ng obedience. When a Christian sin, anong gagawin ng isang Christian? He will confess and he will repent and will then continue to follow Christ. Yun yung pattern of life na niya. Mahalagang importante yung inaral natin sa 1 John last Sunday. So, love mo si God, may mga questions. Love mo si God, sabi mo love mo si God, pero wala ka sa church pag Sunday. Love mo si God, pero hindi mo priority na makilala siya. Love mo si God, pero hindi mo binabasa ang kanyang salita. Love mo si God, pero patuloy ka sa kasalanan. Love mo si God, pero hindi mo inilalapit ang mga anak mo sa kanya. Love mo si God, pero hindi ka naglilingkod sa kanya. Actually, ang daming magiging question kung atin lamang pong pag-uusapan yung love for God. Siyempre, isipin ninyo, hindi ako nakakapaglingkod dahil may membership dahil sa'yo, Brother Jay. But actually, di magpa-member ka so that you may be able to serve. Simple lamang po yun eh. Kung gusto mo maglingkod, dahil sasabihin ng iba may rules eh. No, if you love God, you will commit yourself to the church. Hindi na ito actually kailangan pang pag-isipan. Ang membership ba ay biblical na ipinapatupad dito sa ating church, dito sa BSL? Yes! Biblical po ito. Ilang beses ko na pong itinuro ang church membership sa ating church. At malinaw po ito. At kung ang ating church is solid in the gospel and we teach the truth in our church, bakit ka magdidelay in terms of being part of it? Church calls for accountability and commitment to God and to the body of Christ. Church membership calls believers to make a testimony of their faith. Kaya po may membership. Kasi para maiprofess ninyo yung faith ninyo. Hindi kayong parang isang tao lang na, Christian ako. But we have to hear your testimony that you are indeed a Christian. That you are truly in Christ. Kaya bahagi po ito. You don't want to glorify God. Don't you want to glorify God in your testimony if you are a true Christian? Diba? Kasi testimony is important eh. We are to share our testimony before one another that Christ indeed saved me from my sins. And then from that on, makakapag-serve po tayo.
you will receive then the accountability that the church provides in accordance to the Word of God. Not only that, sasabihin mo love mo si God, pero hindi mo isinasabuhay ang panawagan sa iyo bilang isang asawa. Parang nakakaloko, di ba? Love ko si God, pero hindi ko, parang may calling ako, love my wife, okay? O kaya, may calling ang babae, submit, and then, sabihin mo love mo si God, pero hindi mo inuobey yon. Then that is not true love. Hindi mo isasabuhay ang panawagan bilang isang asawa, bilang isang magulang. Hindi mo sinishare yung gospel sa kanya. Hindi mo siya pinapalaki in the words of God, in the gospel. Hindi mo kanya pinapakilala ang ating Panginoong Jesus. O you love God pero hindi mo ginagawa ang panawagan bilang isang kapatiran sa church. Because in every relationship, God calls us to a certain God called us to a certain responsibility at maraming pang pagkakataon na pwede nating suruin ang pag-ibig ng isang tao sa Diyos. Mahalaga po natin pong tignan po ito. In truth, marami na ang magsasabi na mahal nila ang Diyos pero makikita ng malinaw sa buhay na hindi nila tunay na mahal ang Diyos. Dahil makikita na kagad ito sa kanilang buhay. Lalong-lalo na kung sa kanilang prioridad. Okay? Kung priority mo talaga si God, ibig sabihin, mahal mo talaga siya. Palagi mong pinapaikot ang iyong buhay sa salita ng Diyos, sa kanyang kalooban sa bawat araw. Hindi doon sa gusto mo, hindi doon sa nais mo. Kung hindi inililinya mo palagi ang iyong buhay sa Kanya. Hindi ko din sinasabi na kung ikaw ay palaging present dito sa church, ay tunay mong mahal ang Diyos. Dahil makikita pa rin ito sa buhay mo after church. Pwede kang nga present palagi, pero pag uwi mo naman sa bahay, galit ka palagi, nagwawala ka, okay? Hindi ka nagpapakita ng pag-ibig sa iyong mga kasama sa tahanan, galit ka sa mga kapitbahay mo, tinatapon mo yung basura sa kanila. May ganun sa amin dati, naalala ko nung bata pa ako eh. Talagang tuwing paglalabas ako ng umaga, nandun yung basura sa labas ng bahay namin. Ay, ginawa ko talaga, inantay ko talaga. Bumising ako ng 3 a.m. Nag-antay talaga ako sa labas ng bahay. Nandun ako nakaantay talaga ako doon. Antok na antok ako talaga. Gusto kong malaman kung sino tong taong ito. Sakto nakita ko siya, sinundan ko siya. At syempre, kilala ko naman lahat ng mga tao doon sa lugar namin. Natakot na lang ako dahil, okay, dito pa siya nakatira, iskinita yun. Pero sinundan ko pa rin siya, tapos tinawag ko yung nanay niya. Sabi ko, yung anak niya ho, tinatapon yung basura sa harap ng bahay ko. Anyways, hindi po mahalaga yun, naalala ko lang. Baka kasi may gumagawa sa inyo doon. Hindi po maganda na itapon yung basura nyo sa kapitbahay nyo. Okay? Pero mahalaga na makita po natin na ano nga bang klaseng buhay meron kayo. Hindi ko sinasabing perfect life, pero a pattern of righteousness, a pattern of holiness, a life that follows Jesus Christ. Be reminded, ang ating pag-aaral ngayon ay progressive. Makikita pa po natin ito clearly later on sa ating pag-aaral at mas magiging malinaw pa po ang aking sinasabi. Ang aking sinasabi ay example pa lamang ng ating profession of love for God. At malawak ang buhay ng isang mananampalataya. Isang aspect pa lang po yun. Isipin nyo na lamang po yun. Ang pagiging Christian ay hindi pag-oo lamang na tinatanggap ko si Jesus. Kung hindi, ang pagiging Christian ay biyaya ng Diyos sa isang taong makasalanan na magresulta ng tunay na pagbabago dahil babaguhin ng Diyos ang iyong puso babaguhin ng Diyos ang puso ng isang taong makasalanan at ibibigay ng Diyos ang banal na espiritu sa kanyang buhay. Doon nag-uugat ang ating pagbabago. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na ako ito. Hindi. Kaya ka nagbago dahil binigyan ka ng bagong puso. Kaya nga, walang pwedeng magbalaki sa harapan ng Panginoon. Walang pwedeng magsabi na ako, mabait ako. Hindi. Binigyan niya ako ng bagong puso at binigay niya sa akin ng banal na espiritu upang ako ay tunay na makasunod sa Kanya. Everything is by grace. Kaya nga sabi ni Paul in Ephesians 1:13-14, in Him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it
to the praise of His glory. So yung assurance of our salvation is mainly because we are sealed with the Holy Spirit. Promise coming from Ezekiel chapter 36 verse 26. A Christian is sealed with the Holy Spirit, patunay na ikaw nga ay tunay na isa kay Kristo Jesus. Then verse 44b, hindi mo mahahanap, sabi doon, hindi mo mahanap ang fig sa thorn bushes o ang grape sa bramble bush. In Filipino context, hindi mo mahahanap ang apple sa puno ng mangga o ang strawberry sa puno ng kamyas. Ganun lamang po yun. Wala kang mahahanap na ganun. Muli kung ano ang puno, makikilala ito sa kanyang buha. Your heart will indeed reveal who you truly are. Kaya naman inyong suriin na ngayon pa lamang ang iyong puso. Huwag kayong magmatigas na parang, Brother J, okay na ako. Actually, in reality, hindi po problema, hindi po ang problema ay ang problema po ay ang puso ng tao. Maraming tao ang dinideceive ng kanilang puso na akala nila Christian na sila, pero wala naman talagang bunga o bagong puso at pagkilos ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Then verse 45, uulitin muli ni Jesus ang kanyang sinabi sa verse 43. Pag inuulit, ito ay mahalaga. Okay, mahalaga na maunawaan ninyo. Inuulit-ulit ni Jesus Christ eh. Then verse 45, basahin ko po in Filipino Standard Version, gumagawa ng kabutihan ang mabuting tao dahil sa mabuting kayamanan ng kanyang puso. Ngunit ang masamang tao ay gumagawa ng masama dahil sa kanyang kasamaan sapagkat mula sa kayamanan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Kaya nga, huwag kayong magugulat kung ang isang tao gumawa ng kasalanan, lalo-lalo na kung hindi siya Christian. Hindi natin siya kailangan kalabanin. O obviously, dahil masama ang kanyang puso, masama ang kanyang gagawin. Maraming taong masama pero mabuti naman, pero hindi pa rin yun mabuti sa harapan ng Panginoon dahil wala pa rin siya kay Kristo Jesus. Okay? Kasi ang thinking nila, kapag mabuti ako, maliligtas ako. Hindi dahil kay Kristo Jesus. So wala pa rin kaligtasan para sa Kanya. At mahalaga na makita po natin ito. Kasi hindi naman po naliligtas ang isang tao dahil sa kanyang mabubuting gawa. Naliligtas ang isang tao dahil sa ginawa ni Kristo Jesus para sa kanya. At pinangahawakan ng isang tao na may tunay na pananampalataya ang ginawa ni Kristo Jesus. Ang mahalaga na makita po ninyo na ang katotohanan ay mahuhuli ang tao sa kanyang pananalita at ito ay totoo dahil ito ang salita ng Diyos. Huwag ninyong labanan actually ang katotohanan na ito, kundi magpakumbaba dahil may pag-asa pa. Ganun yung may preaching na ganito di ba? Kasi para makita po natin, okay, what you are to repent of. Dahil may kapatawaran. Kung ikaw ay isang tao na akala mo ikaw ay mabuti na dahil mabuti ka sa iyong sariling pananaw, pero ang iyong puso ay malayo kay Kristo Jesus, then the Lord God is calling you to have hope in Christ. Because there is forgiveness. May kapatawarang hatid ang Diyos na bagong puso sa mga tao na magpapakumbaba at kikilalanin ang kanilang pagiging makasalanan. Malinaw po ba? Importante po na maunawaan natin ito pong unang yung fruit principle. Okay? Be reminded you cannot mock God. His word is ever true. Okay? In conclusion, dito po sa first part natin, Jesus teaches that the true condition of the heart will always be revealed in a person's life, just as a tree is identified by its fruit. So, every person is known by their words, actions, and attitudes. Outward appearances can deceive for a time, but eventually the heart will show itself. A good heart transformed by Christ produces good fruit, obedience, love, humility, and service. An evil heart, untouched by grace, produces bad fruit, sin, pride, hypocrisy, and rebellion. This is why Scripture warns us not to trust in appearance but to examine the heart before God. The Lord Himself looks at the heart and His Word exposes the true treasures within. Therefore, malinaw po ang panawagan. Confess and repent of sin. Receive the new heart of Christ that Christ offers and let the Holy Spirit bear fruit in your life. And I hope tunay niyo po itong bigyang halaga. Second part, the come here and do principle. Mahalaga po ito kasi most of the time, nakikita na lang po natin kagad yung two kind of foundation.
Pero yung foundation po na ito, dito sa Luke chapter 6, verse 46 to 49, inire-reveal po ito dito sa unang verse ng paniwala doon sa foundation. Okay? At makikita po natin ito sa verse 46 and 47. So kung medyo mabigat po yung salita ng Diyos sa unang bahagi ng ating inaaral in the fruit principle, mas magiging diretso po dito si Jesus sa kanyang panawagan sa lahat. Sabi po sa verse 46, "Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I tell you?" In Filipino Standard Version, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang inuutos ko? Diba? Don't call Christ as your Lord if you are living in disobedience. Kung tinawag ka ni Lord na maging loving, maging caring, maging understanding, maging patient, okay, sa inyong kapwa, dapat isa pamuhay na ito sa tulong ng banal na Espiritu. Huwag niyo siyang tatawaging Lord kung ikaw ay namumuhay patuloy sa kasalanan. Ito ay isang malinaw na pagpapahayag ni Jesus patungkol sa mga tao na nagsasabi na may relasyon sila sa kanila. Bakit ninyo tatawagin si Jesus na Panginoon pero hindi naman tunay na ginagawa ang kalooban niya? Ano ba ibig sabihin ng Lord? Lord means master. Okay? Kung si Jesus ay master, actually in their context at that time, kung ano ang sinasabi ng master, wala kang pwedeng gawin kung hindi sundin lamang ang sinasabi ng master mo. Di ba? Parang sa office setting. Kaya sa office setting, may tinatawag na boss. Diba? Kung ano sinabi ng boss mo, pwede mo bang sabihin sa boss mo, ayoko? Ay, hindi ko gagawin yan. Tanggal ka kagad. Diba? Ngayon, may gumawa na ba nun sa inyo? Inutusan ka ng boss mo, tama naman, bahagi ng kontrata mo na gagawin mo, ayoko po. Hindi pa pwede. Lalo na dapat sa ating Panginoong Jesus. Kasi mas malaki ang ginawa ng ating Panginoong Jesus para sa atin. Okay? Baka naman mamaya sabihin nyo, subukan ko nga, baka mamaya tanggal kayo sa trabaho bukas, ha? Okay? Kapag sinabing master, we are to abide. We are to follow. Okay? Dapat tayo ay sumusunod lamang kay Kristo Jesus. Sabi nga ni Jesus sa John 14 verse 15, "If you love me, you will keep my commandments." Muli, babalik tayo sa naging example ko kanina sa pag-ibig ng Diyos. The same with Christ. If we love Christ, we will submit to His will. Kung ikaw ay disciple ni Jesus, follower ni Jesus Christ, then you will follow Christ in everything. So do you truly love Jesus? Then obey Him. Turn away sa pride na meron kayo, magpakumbaba at talikuran na ninyo ang lahat ng naghihinder sa inyo na tunay na makasunod sa kanyang kalooban. Jesus then will explain further about having true relationship with Him. Sabi sa verse 47, "Everyone who comes to me and hears my word and does them, and I will show you what He is like." So, mahalaga po yung verse 47 na ito na maintindihan natin upang maintindihan natin yung verse 48 and 49. Ito po yung ugat. At resulta po yung verse 48 and 49. Sa verse 47, may tatlong mahalagang bahagi tayo na makikita dito. Atiin po natin ito sa tatlo. Comes to me, hears my word, does them. So, simple lamang po kung atin po itong hinati sa tatlong bahagi. Una, everyone who comes to me, ito ang katotohanan na mahalaga na masuri ninyo sa inyong puso. Ikaw nga ba, by grace, ay lumapit kay Kristo Jesus? Anong klaseng paglapit ang ginawa mo kay Jesus? Ikaw ba ay lumalapit dahil kailangan ko lang umattend ng church? Dahil, syempre, pag Sunday, dapat nasa church ako pag Sunday. Pwedeng ganong klaseng paglapit ang iyong paglapit kay Jesus. O ikaw ay lumapit dahil napilitan lang. Dahil nandito ang pamilya ko. Wala naman masama na dahilan iyon, pero ito pa rin ay biyaya ng Panginoong Diyos. O ikaw ay lumalapit kay Jesus na may tunay na pagpapakumbaba at pagnanais na makilala si Jesus ng tunay at may puso na nagnanais na magpasakop sa Kanya. Lahat kayo lumalapit ngayon kay Jesus, hindi sa akin, ha? Kay Kristo, dahil nakikinig at nag-aaral po tayong lahat ng Kanyang salita. Pero sa inyong pagpunta, meron kayong maririnig. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng pumunta kayo dito at ako ay tatayo lang at panonoorin niyo ako. May maririnig po tayo na salita ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang tagapagsalita. Ako po yung tagapagsalita ng ating Panginoong Diyos bilang isang pastor. So, pangalawa, ang paglapit kay Jesus ay may kasamang pagnanais na marinig ang Kanyang salita. So, when you come to Christ, tunay nga bang naririnig ninyo ang Kanyang salita? Anong klaseng pakikinig? Baka mamaya may naririnig kayo, ha? Baka iba na po yun.
Okay? So, ibig sabihin, what you hear is coming from the Word of God. Baka mamaya may small voice kayo naririnig dyan. Baka simanang po yun. Okay? So, kung napapakinggan ba natin yung ating inaaral sa salita ng Panginoon? Pero anong klaseng pakikinig din ba ang inyong ginagawa sa mga oras na ikaw ay lumapit kay Kristo Jesus at makikinig sa Kanya? Are you here to acquire knowledge? Ano yung gusto ko lang matuto dahil gusto ko maraming malaman patungkol kay Kristo Jesus or about the Word of God? Or to hear only for the sake of hearing Him? Kailangan daw mapakinggan siya. Or you come to hear Christ to know Him more and to learn from Him and to submit to Him. So mahalaga po na maging tama yung ating paglapit, maging tama yung motibasyon natin sa ating pakikinig. Pangatlo, and acts on them. Okay, gagawin mo yung mga bagay na iyong narinig. Ang resulta ng paglapit at pakikinig, dapat ito magresulta ng pagsunod. Marami pong lumalapit pero hindi nakikinig. Ibig sabihin, tulog during preaching. Okay? Maraming lumalapit, nakikinig, pero hindi naman din gagawin. Di ba nakakalungkot po? Lahat po yun ay mga posibilidad sa ating lahat. Pero ang nais ng Panginoon, kung kayo ay lumapit at nakapakinig ng kanyang salita, ano daw yung dapat na gawin? Ating sundin yung kanyang salita. Kaya nga, ang Christian, sabi nga sa John 17:17, ano sabi sa John 17:17? Sanctify them with your truth, your word is truth. Ang isang tao ay nababago at natatransform, nasa-sanctify, lumalago kay Kristo, nagiging banal, nagiging righteous sa kanyang patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Pero kung ang iyong paglapit at pakikinig hindi nagresulta ng pagsunod, then question yourself. Baka nga hindi ka Christian. O baka may kasalanan ka kung bakit ang salita ng Diyos ay naghihinder na ito ay iyong maisabuhay. Kaya nga mahalaga na makita po natin dito yung panawagan ng ating Panginoong Jesus. Sa iyong paglapit, makinig at gawin. Hindi siya yung tamang, oo, ang ganda niyan. Pero patuloy ka pa rin sa pamumuhay na hindi sinusunod ang salita ng Diyos. Kung iyong tunay na nais na makilala sa Jesus, iyong pakikinggan ng kanyang salita. Kung tunay ang iyong paglapit at tunay mong pinakinggan at inunawa na ito ay salita ng Diyos, magresulta ito ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa kanyang kalooban. You will obey. Hindi ito pagtango lamang ninyo na oo, tama ang katotohanan na aking napakinggan ko ngayon, kung hindi may pag-unawa ng may pagsunod. So may consequence ang paglapit at pakikinig. At ito mahalaga na ating makita. Sabi ni Jesus sa verse 47 to 48, everyone who comes to me and hears my word and does them, I will show you what he is like. Okay, ito yung obedient na tao. Lumapit siya, nakinig siya, at kanyang sinunod ito. Sabi sa verse 48, he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream broke against that house and could not shake it because it had been well built. Siya ay magiging matatag, anuman ang dumating na pagsubok sa kanyang buhay. Dumating man ang judgment ng Diyos, siya pa rin ay patuloy na makakatayo. At yun po yung pinakamahalaga. If you are in Christ, hindi ka po matitinag. Maraming pagsubok, pero meron ka pa rin kapayapaan sa iyong puso. Maraming mga bagay na ikaw ay may pagdadaanan sa iyong buhay, merong kapayapaan sa iyong puso na alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoong Diyos dahil alam mo kung sino siya. Pero paano naman yung isang taong hindi sumunod kay Jesus? Lumapit, nakinig, pero hindi sinunod. Meron din paalala sa kanya at may warning. Verse 49, sabi doon, but the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. Wala po siyang kakaharapin na buhay na mabuti. Kapag dumating ang judgment ng Diyos, eternal destruction ang kanyang kakaharapin. But let me explain this in a, yung practical daily living. Okay? Merong paglapit, may pakikinig, ayaw mong sundin. Kaya most of the time, ikaw ay nagwo-worry. Kaya most of the time, ikaw ay balisa. Kaya most of the time, may resulta ng consequence ng sin na ito. Kaya nga, kailangan na makita ninyo kung ikaw ay tunay na mananampalataya,
mahalaga na maunawaan mo ito na lalapit ako kay Kristo, pakikinggan ko siya, at susundin ko siya para hindi ka magkaroon ng consequence sa iyong kasalanan. Kung merong hindi magandang nangyari, dahil ito ay sa kalooban ng ating Panginoong Diyos, pero ikaw pa rin ay may kapayapaan. Di ba? Kaya nga, mahalaga na makita natin yun eh. Kung paano tayo haharap sa lahat ng ating mga pagsubok. Minsan, kunyari daw, no, sinabihan ko na ito ang dapat mong gawin, ayaw pa rin. O, tapos in the end, lalapit sa akin, Brother J, ganito pa rin ang buhay ko. Eh kasi nga, ayaw mong sumunod. Di ba? Kaya ang bigat-bigat ng buhay. Kaya nga ako yung question ko eh, bakit gusto mong pabigatin yung buhay mo? Yun ang palagi ko sinasabi kay James eh. Pag hindi siya nag-o-obey, wala naman dito si James eh. Alam mo, sabi ko, James, life is so easy. All you have to do is obey. I know it's not easy to obey, pero gusto mo ba mapapagalitan ka araw-araw? Why don't you just obey? Make life easy. Unti-unti na unawaan nyo yun. Yung hindi na siya kailangan pang pagsabihan. Okay? Kasi nga, make life easy by obeying. You want your life to be hard? Disobey. Kaya ngayon, isipin ninyo yung buhay ninyo. Mabigat ba ang buhay ninyo? Maaaring because merong disobedience. Kasi bigat eh. Maaaring mabigat, pero may kapayapaan naman. Diba? Ako, in some ways, mabigat palagi ang buhay ko. Pero may kapayapaan ako, masaya ako, may kasiguruhan ako. Dahil alam ko na ako'y sumusunod at hindi ako lumalayo sa aking Panginoong Diyos. Hindi sinabing hindi ako nagkakasala, pero pag nagkasala ako, nagko-confess ka agad ako by grace, nag-repent ako at nagnanais na lumapit ulit at makalakad ng tama at matuwid sa harapan ng ating Panginoong Diyos. So, come to Christ, listen to Him, and obey, and receive the blessing of obedience. If not, you will receive punishment. May consequence. Simple lang, di ba? All you have to do is obey. And everything will be okay. Kasi kailangan po natin makita yun eh. Huwag po tayo maging matigas. Kundi piliin palagi natin ang kalooban ng ating Panginoong Diyos dahil kung mahal natin siya, if you love me, you will obey my commandments. Jesus makes it clear that true discipleship is not about mere words, but about obedience. To call Him Lord without submitting to His command is empty and dangerous. The genuine follower of Christ is marked by three things: coming to Him, hearing the Word, and doing what He says. Ito po dapat yung mark nating mga mananampalataya. Coming shows humility and dependence. Hearing shows attentiveness and desire to know Him. Doing shows genuine love and faith expressed in obedience. Be reminded, yung obedience, hindi po ito nakakapagligtas. Ang obedience ay resulta ng ating bagong puso at ang banal na espiritu na kanyang ipinagkaloob sa atin. Resulta po ito. Kaya nga malalaman natin kung tunay tayong Kristiyano. Okay? The difference between wise and foolish builder lies in disobedience. Okay? One builds on the solid foundation of Christ and stands firm through trials and judgment. The other builds without foundation and faces ruins. Therefore, the call of Jesus Christ is urgent. Do not be content with lip service. Let your love for Christ be proven in obedience. A heart that truly belongs to Him will produce fruit that endures, and a life built on His Word will remain unshaken even in times of storms. Let us pray. Lord, once again, thank you for your Word. Thank you for your great reminder, Panginoon Ama, sa aming lahat. Nawa, Lord, may sa buhay po namin yung dalawang principles na amin pong inaral ngayon at nawa hindi po siya manatili sa maaming mga isip lamang kung hindi tunay po namin itong maisabuhay. Mamuhay na may pagsunod, mamuhay na tunay na kinikilala si Kristo. And I pray for everyone, O God, if they have not come to faith, I pray that you will move in their hearts to truly know Jesus Christ as their Lord and Savior. Dahil lahat po ng tao ay may puso na matigas, puso na nandideceive, kailangan po ng bawat isa, Panginoon Ama, ng bagong puso. At nawa makita po nila ito kay Kristo Jesus. Lord, I pray that you will change everyone's heart
and that they may also receive the Holy Spirit, so that they may truly experience the grace of salvation that you offer to us in Christ, so that it may result, O God, worship and giving glory, Lord God, to your name. So thank you, Lord God, once again for this morning. Bless us, O God, sa lahat pa po ng aming mga gagawin, especially sa youth fellowship later on, maging sa husbands and wives fellowship po namin. We pray that you will bless us, O God, as we gather together, as we study your word, renew our hearts, renew our commitment to you, dahil ang aming topic later on is about our relationship with you, O God. So help us, O God, to learn more and to be transformed by your word. In Jesus' name we pray. Amen and